At eto na nga ang sinasabi ko mga tropa, the day has come mga tropa ko. Pero anyway, eto may nag-comment sa atin, shoutout natin si Claire Joy Latada. Sabi niya dito, hello po, recommended ko ba daw ang Epson 5390? So eto na nga tayo mga tropa sa 5000 series na printer na Epson. The day has come talaga mga tropa. Kaya nung nakaraang taon, hindi ko na maalala, parang 2 years ago ata, talagang pinilit ko na makapag-upgrade ako from Epson 3210 or Epson 31110, bumili ako ng 5290. Dahil sa kadahilan na napapansin ko yung mga printer neto ni Epson lahat halos nilalagyan niya na ng maintenance box. Ayan na yung mga new generation na printer. Nagsimula yan sa Epson 5590 na napansin ko medyo may pagkamahal and halos kahit papano konti lang naman yung in-upgrade niya. And dito nga sa video na to tatalakayin natin. Ito yung personal review ko lang to mga tropa. Kung kahit papano mas lamang yung idea ninyo tungkol sa mga printer na to, i-comment nyo na lang dyan sa ating comment section kung meron akong mga idea or mga information na naibibitaw na mali, para kahit papano ma-correct natin yung mga tropa natin na bibili ng printer dahil nga nahihirapan sila, kaya pinapanood nila tong review natin or feedback natin sa mga printer model na ganito. So bakit ko nga ba nasabi na the day has come? Mga tropa, kung mapapansin ninyo, hindi ko alam kung napapansin ninyo sa mga online store, tumataas na yung presyo ng Epson 5290 dahil nagkakaubusan na yan ng model or ng pinaka-stock, 'di ba? Sa law of supply and demand, kapag mababa yung supply, mataas yung demand, nagtataas sila ng presyo. Kung mapapansin niyo, 14,000 na siya or almost 15,000 na siya. And eto sa mga kilalang store dito sa Shopee or Lazada, mga tropa, 18,000 or almost 19,000 Epson 5290. And kung titignan ninyo sa pinaka-website nila, ang kanilang suggested retail price 13,495. Ang laki na ng diferensya, nagtaas na talaga dahil konti na lang yung supply niyan. And dito sa video na to tatalakayin natin kung worth it pa ba bumili ng Epson 5290 compare sa Epson 5590 at 5390 na mga printer. So unang-una, tignan muna natin yung mga presyo, 'di ba? Lagi tayo nagsisimula sa presyo. 14,900, 18,485 sa ibang store Epson 5290, and eto na nga yung bago na model Epson 5390. 15,196 yung presyo niya. And kung titignan nyo naman, 16,420 yung Epson 5590. And kung hindi nyo alam yung mga itsura ng mga printer na yan, eto yung pinaka 5290 na talagang kahit papano medyo may katagalan na. Hindi ko lang alam exactly kung ilang taon, 'di ba? Dahil yung pinakauna neto yung 5190, siguro may mga 4 years na rin tong model na to or 5. Hindi ko alam yung exactly mga tropa, i-google nyo na lang. Pero mas naunang model dito yung 5190. Ganyan yung itsura niya. And eto yung latest netong mga nakaraang taon pa, parang 2 years ago. Ayan, ganyan. 5590. Halos kaparehas lang siya ng itsura. Medyo nagbago lang dito sa pindutan or dito sa LCD. Ayan, and parang dito may mga binago-bago rin sa keypad. Pero totally binago na yung pinaka-design niya, yung pinaka-kaha and etc. Yung lagayan ng ink, medyo napaurong na, hindi na siya nakaabante na kagaya ng nakikita ninyo dito sa printer na 5590 at 5290. Ayan nakalabas 'di ba yung ink niya. Dito nakapaloob na siya, talagang flat na yung harapan niya. And yung actual na itsura niya ganito mga tropa, Epson 5390. So play natin to ng konti. Etong video na to ay dito sa YouTube channel ng Epson mismo. Kung makikita ninyo binuksan niya yung pinaka printer. And hindi ka mapaglagay ng ink dyan kung hindi mo siya iaangat. Dito sa part na to, in-extend yung parang kalang, yung pangkalang. Kung owner na kayo ng 5290, maikli lang to Dito in-extend na nila dahil hindi mo malalagyan ng ink kapag hindi mo siya iaangat. Ayan And eto na yung maintenance box ng 5390. Eto yung pangit dyan sa model na yan. Mamaya explain ko further. Papakita ko muna sa inyo yung itsura. Ayan maglalagay siya ng ink dito, magre-refill siya. Ayan, kasi
kasi nakapaloob ng yung pinaka-ink niya, hindi na siya yung alam mo yun, yung nakaharap na nakaharap. Ayan, lalagyan niya. 'Di ba? Ganyan yung itsura ng 5390. So, move forward na tayo. Ipapakita ko na yung specs and i-explain ko ng mabilisan kasi paulit-ulit ko nang ini-explain sa inyo to. And ang dami ko ng video. Etong 5290 mga tropa, halos parehas lang siya ng 5390 when it comes sa maximum resolution niya mga tropa. And konti lang talaga yung speed ng in-upgrade. So, etong 5290 meron siyang normal printing na up to 10 IPM or image per minute kung hindi ako nagkakamali kapag black, and 5 IPM naman kapag colored. And dito sa 5390, dito na muna natin siya ipagko-compare mga tropa kasi yung tanong nung nag-comment sa atin kung okay ba to or suggested natin tong 5390. Parehas lang siya ng maximum resolution, same 5760 by 1440 dpi. Ang pinagkaiba lang talaga yung 5590 dahil medyo mabilis yung speed niya. Eto, dito sa 5390, lamang lang siya ng isang speed. Kumbaga 11 na sa kanya. Kung ikukumpara mo doon sa 5290 na 10 IPM lang, same ink, 003 na ink, same yield, halos parehas lang kung hindi ako nagkakamali dito sa consumables yung page yield. Pero alam naman natin na walang eksaktong naibibigay na amount ng total ng papel na naipiprint kasi depende yan sa piniprint ninyo ng mga image. 'Di ba? Alam naman natin na yan. Eto lang ang pinakaayaw ko mga tropa dito sa 5390. Kaya sasabihin ko na sa inyo, babanggitin ko na, isa ko dito sa 5390. Hindi ko siya gusto na i-recommend para sa inyo mga tropa. Pero kung gusto nyo na latest lagi yung mga gamit ninyo na parehas lang ng halos ng 5290, lamang lang siya ng 1 dun sa IPM kasi 11 na to up to 11 IPM. Bakit ko rin nasabi na hindi ko siya suggested? Kasi sa print margin niya, dito kung makikita ninyo, 3mm, meron na siyang margin. Hindi ka makapag-borderless dito ng A4, ng short. Hindi ka gaya dito sa 5290, makakapag-borderless ka ng short at ng A4 dahil yung kanyang print margin 00 talaga. Kung makikita ninyo, eto nasa website tayo ng 5290. Sa paper handling, makikita ninyo print margin, nakatotal siya ng 0mm. Kumbaga sagad na sagad makakapag-print ka. So dun pa lang talong-talo na si 5390. Sa tingin ko naging issue dito sa 5390 dahil nga ipinasok yung dito na banda, etong pinaka-ink, kaya siguro hindi makakabuelo yung printer ng sagad na print kasi nga dun sa 5290 medyo nakaunahan yung pinaka-ink niya, yung ink tank niya dito medyo ipinasok ng konti. Ayan kung makikita ninyo. Ayan, and syempre dagdag na issue etong maintenance box. Para sa akin issue talaga to, pero as technology move forward, wala tayong ibang magagawa kundi mag-avail tayo ng mga ganyan, lalo na kung mas maganda dito yung mga specs. Pero 5390 hindi ko may sasuggest sa inyo, although pwede siya sa pigment ink kasi parehas pa rin ng technology ng printing technology yung gamit nila na piezoelectric. Okay na okay pa rin yung gumamit ng Kuyi, Hansol. Pero sa presyo, 13,900 yung original price. Nagdagdag ka ng 500 na pera pero hindi ka makakapag-borderless. Although nagdagdagan ng speed nadagdagan ng isang speed. And hindi ko na siya masyado ipagko-compare kasi ayun lang talaga yung nakikita ko na pagkakaiba when it comes sa photocopy speed. Mabagal pa rin. Same pa rin siya ng speed ng 5290 versus 5390 mga tropa. So ano pa ba yung mga nakikita ko dito? Scanning, halos same pa rin ang optical resolution. Hindi nga halos same na same siya kung hindi ako nagkakamali. So side by side nyo na lang, puntahan nyo na lang yung website mismo ni Epson kung gusto nyong makasure. Pero para sa akin, kung hindi ako nagkakamali talaga, pares lang talaga ng scanning output. And sa photocopy output, 600 by 600 dpi, pares lang ng 5290. And dun sa support paperweight, kung gaano kakapal na GSM, pares lang din yung tatlong yan. 5290, 5590, 5390. Wala na akong ibang nakikitang kaibahan pa dun sa 5290 versus 5390. Bukod dun sa 1 point na speed. Yun lang yung dinagdag niya at saka bagong itsura. New look.
kumbaga, 'di ba? Pero makapag borderless ka pa rin, pero 4R lang, 'di ba? Letter and A4, hindi ka makapag borderless. Same siya na may wifi ha mga tropa, alam nyo naman na yan, hindi ko nababanggitin yan. 4-in-1, print, scan, copy, and meron siyang packs. So move forward na tayo sa 5590. So suma total, ang pinaka nanalo talaga dito sa tatlong model na to ay 5590. Kasi sa presyo pa lang niya, kita nyo na 15,495. Syempre, di ba lagi kong binabanggit, kung ano yung amount ng pera mo, ayun yung value na makukuha mo. The more na mas mahal yung perang kaya mong ilabas, the more na mas maganda yung printer. 'Di ba? You get what you paid for, 'di ba? So sa specs, mabilis talaga siya, di hamak kasi 15 IPM siya dito sa 5590. Kaya ito talaga yung panalo sa tatlo. So downside lang na itong 5590, dahil pinabilis nila ng printing speed para makuha nila yung 15 IPM, ang nakuha nilang way around dito ay yung maximum resolution 4800 by 1200 dpi na lang siya. Hindi na siya singlinaw ng Epson 5290 at 5390. Pero sa mga normal na mga mata, hindi nyo yan maipagkukumpara. Parang halos parehas lang yan sa output nila. So sa speed, sa photocopy, eto masasabi ko na mabilis mag-print and copy or Xerox etong 5590 kasi 10.8 IPM yung kaya niyang i-produce na speed. 'Di ba? Dun sa 5290, 7.7 lang dun sa black na photocopy. Sa colored 5.5 IPM. Ayan oh. Dito sa specs. Yun lang naman. And 5590 meron din siyang maintenance box. Ang wala lang maintenance box dyan ay yung 5290. So the day has come mga tropa. Kung meron kang 5290, worth it ba na mag-upgrade into 5590? Ang sagot ko ay hindi. 'Di ba? Hindi worth it na mag-upgrade from 5290 to 5590 kasi meron mas magandang model ng Epson printer na mga bagong labas. Etong si Epson na mas worth it na upgrade. So ako antay-antayin nyo lang kasi binibenta ko yung 5290 na printer ko. Pag nabenta ko siya, mag-upgrade tayo. I-share ko sa inyo kung ano yung worth it na upgrade para sa printer natin. So suma total, panalo dito 5590. Hindi ko recommendable etong 5390. Pass tayo dyan. And kung titignan nyo dito sa screen natin yung model ng maintenance box ni 5590, eto, yung 9344. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung clips and magkaiba sila ng maintenance box ng 5390 kasi dun sa 5590 paangat. Dito sa 5390 pahaba siya. And yung presyo, syempre, makikita nyo yan dyan sa Shopee or sa Orange app or kung saan mang app, almost 500 yung mga presyo niyan. Pero eto, konting recap lang tayo or konting idea. Etong video na to ay galing kay Ton DIY Repair. Play lang natin dito. Nakikita natin the maintenance box is at the end of its service. So sa 5290, i-reset mo lang siya using Epson Resetter. Message lang kayo kung gusto nyo mag-avail ng mga ganun ng resetter. Pero sa 5590, meron siyang maintenance box. Ito ipapakita ko sa inyo. Merong dalawang klase ng pagre-reset sa kanya. Pwede mo siyang palitan mismo yung pinaka maintenance box niya. Ayan same na same lang ng itsura halos yung 5590 at 5290 ng design. Ayan, dito sa bandang likod, ayan yung tinatawag na maintenance box. Napupuno yan, yung pinaka-chip niya, eto, merong certain number of program or value. Once na ma-reach yung value na yon, kaka-print mo, kaka-head clean, kaka-power clean. Once na mapuno yung value na yon, papalitan mo na siya neto. Or i-reset mo siya. Eto ipapakita mo na dito, pinalitan niya yan Ayan yung itsura niya Nakita nyo naman dito, tatanggalin nyo lang yan. 5590 to Kung gusto nyo na walang problema, bibili kayo ng bago, salpak nyo lang. 'Di ba? Pero kung gusto nyo makatipid sa 5590, eto naman kay JGR Printer Repair. Ayan, eto yung sa 5590 pa rin to. Ito yung isang strategy para ma-reset mo siya para hindi ka nabibili ng panibago. Gamit yung resetter. Ayan yung resetter. Ang tawag dito, maintenance box resetter or chip resetter. Didikit mo lang siya ng ganyan. Ayan.
'Diba? So, ayun, once na magkulay green, okay na yun. Ayan, magkukulay green yan eh. Pagka ganyan, okay na yan, na-reset na yan. Ikakabit mo na ulit. Kung hindi pa puno yung mga sponge, kung meron pang space para sa waste ink, salpak mo na lang ulit. 'Di ba? Ganon, mga tropa. So, sana nagkaroon kayo ng idea, no? Pero, ang pinaka-final verdict ko, worth it ba bumili ng 5,590 sa ngayon na nasa kalagitnaan na tayo ng pagtatapos ng taon ng 2026? Para sa akin, hindi na worth it mag 5,590 at 5,390. Hindi na rin worth it na mag 5,290. Etong tatlong printer na to, kung magsisimula ka pa lang, hindi ko na may sasuggest sa'yo to. Kasi may mga bagong labas na model na nakita ko na di hamak na mas mabibilis dito sa mga printer na to. Kasi unang-unang problema sa 5290, para sa akin okay lang yung printing speed niya. Ang problema dito, yung photocopy speed niya, talagang mag-aantay yung customer mo. Meron na akong naitang way around, or kung magsisimula ka pa lang sa printing, another printer na yung sasuggest ko. Antay-antayin nyo lang kasi binibenta ko tong 5290 ko. Pagka may naabili na neto, bibili na ako nung upgrade na kahit pa paano nakita ko sa flash na sale or yung flash sale, around 14,000 lang siya. 14,200. Dapat nga binili ko na medyo nagdalawang isip ako, mga tropa, sayang. Pero anyway, sa susunod na video natin, isi-share ko sa inyo yung model na printer na yon, kung ano yung suggested ko dito sa tatlo. Eto, hindi pas na tayo dito sa tatlo. Pero kung hanggang ganito lang yung budget mo, hindi pa rin Kung mababa lang yung budget mo na ganito, hindi pa rin. Mas maganda yung isasuggest ko na yon kasi talagang di hamak na mas mabilis. Kasi 18 IPM yung meron sa kanya na printing speed. Although, kahit papano medyo nabawasan yung maximum resolution niya. Pero okay na kasi mabilis pa rin yun. So, next video na lang tayo, mga tropa. Kahit papano, sana nalinawan kayo sa content natin na to. Pwedeng i-hansel or kuyi itong mga ganitong printer ha, pero pass na ako dito. Pass. Hindi ko suggested na itong mga to kung ngayon pa lang kayo bibili. So, ayun na lang. Lagi ko sinasabi sa inyo, mga tropa, research is the key, at wag na wag magpapauto sa mga overpriced na nagtitinda ng mga printer. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay.